Nako, heto na po mga kabayan na booking ang plano nila. Nako, SP Cayetano dapat ang presiding officer. Grabe to. Si Cheese na naman ang kalaban ni Win Gatchalian. Abayan po mga kabayan ang aalamin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, sabi po dito sa Abante News Online, suporta ng publiko kay Gatchalian damang-dama. Aba? O teka nga, tingnan nga natin yung reaksyon ng taong bayan kung talaga bang ayan damang-dama mga kabayan. 40,000 po ang tumatawa, 4,700 po ang nag-like at yung galit ay 925,000. So yan po ang sinasabi nilang damang-dama ang suporta ng publiko dito po kay Gatchalian. Parang, you know what, pang ano na ito pang mind conditioning na po ito ng mga mainstream media, no, mga kababayan. Kasi kung talagang totoo po yung sinasabi nyo, yung suporta ng publiko ay damang-dama ni Gatchalian, di sana marami po ang nagla-like, marami ang nag-heart sa mga post ninyo. Pero mas marami pa po ang tinatawanan yung sinasabi ninyo. Kaya masasabi natin this is only mind conditioning mga kababayan. Di ba? Alright, ano pong masasabi nyo dyan? I-comment nyo na lang. At eto, umiyak po itong si former Supreme Court Senior Associate Justice na si Antonio Carpio. No, isa po itong dilawan mga kababayan. At ito po ang kanyang sinasabi or gustong iparating kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito mga kababayan sa balita, Carpio hinikayat si Marcos Jr. Ipaghiganti si Gibo. Aba, laban sa China. We have to retaliate in the same manner. The Philippines should ban also the counterpart of Chodoro, the defense chief of China. It has to be tit for tat. Ayan mga kabayan, you know what? Nag-uudyok pa sa isang madugong labanan mga kabayan, no? Yan ay opinion ko lang mga kabayan. Kasi kapag ginawa mo yan, talagang parang sinasabi mo sa China na hindi kami padadaig sa iyo. Okay? Kaya namin labanan, kaya namin pulbusin ang China. Ganun ba ang gusto mong iparating, Carpio? No? Akala ko ba ang tatapang ninyo? 'Di ba? Nung una, sinasabi ng mga senador, ng mga politiko, o maging kayo, 'di ba? Na dapat ipersona non grata ang mga diplomata ng China dito po sa Pilipinas, 'di ba? Pero bakit ngayon mas nauna pang ipersona non grata or iban, okay, itong si Gibo Chodoro ng China. So ano po ang nangyari mga kababayan? Ngayon dapat gumanti talaga tayo, 'di ba? Sige, gumanti tayo. Kung ano ang kalalabasan nito. Wag na ninyong idaan sa diplomatikong pamamaraan para maresolba ito. Kung ano yung ginawa nila, gawin nyo rin. Para pare-parehas na mga kababayan. What I'm trying to point out dito mga kababayan, akala ko ba matatapang kayo? Ang tapang-tapang natin, di ba? Ninyo pala. Huwag nyo kaming isama mga ordinaryong Pilipino. Diba? Kasi nung una, ang mga balita, persona non grata ang Chinese Embassy. Sa katapos-tapusan, Pilipinas pala ang ibaban ng China. Yung opisyal pala ng Pilipinas ang ibaban ng China. Aray ko po. Ano po masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, gusto ko lang pong ipakita ito mga kabayan. Ayan, mga ano ito. Sabi po dito, litisin at panagutin si BP Sara.
Pero tingnan niyo po yung mga ano, yung mga itsura ng mga ito. Wag lang natin lagyan ng ano, audio kasi baka ma-copyright tayo eh. Oo, ayan oh. Ang babata pa nito mga kababayan. Ha? Ang babata pa nito. Teka lang, baka maano natin. Ayan oh. Ha? Ang babata pa niyan eh. Di ba? What I'm trying to point out dito mga kababayan, talaga bang yan ang nasa puso ninyo? Bakit yung iba hirap magtaas ng kanilang placards? Marami nga nagtatanong dito, magkano daw ba per head ang bayad sa inyo? Diba? Kasi tingnan nyo naman, parang yung mga nag-aalsa ng mga placards dito yung sa harap, yung mga bata, parang walang kamuwang-muwang pa ito sa mundo eh. Ginagamit kayo, mga ining. Gi Tapos ko, ay nako. You know what mga kababayan, it doesn't represent the whole nation. Look, parang isang kwarto lang. Pero ang media, kaliwat kanan po ang camera. What I'm trying to point out dito, mga kababayan, this is a pure attack of mainstream media to Vice President Sara Duterte at ito namang mga hinayupak ng mga kababayan natin, itong mga Pilipino kuno, ay nagpapagamit. Di ba? Tingnan nyo naman, tumatawa pa. Nagtatawanan pa sa likod. Kung nakita nyo O, tapos ilan lang yan? Hindi nga yata umabot ng 150 persons eh. Tapos sasabihin sa balita, napakarami po ng gustong panagutin si BP Sara. What the? Kita nyo, zinuzoom in lang nila, hindi po nila ma-zoom out. Dyan lang, nandyan lang. Hindi na po nila ma-zoom out yung video because wala nang tao sa likod. Yan lang. Tapos ang sasabihin nila, headlines. Mga Pilipino gusto nang panagutin, di ba? Si BP Sara. Maraming Pilipino ang gustong panagutin. Yan ba ang maraming Pilipino sa inyo? Mayupak na yun. Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Again. For your time. Magandang gabi sa mga nanonood and Lord it's a Rivera pleasure to. to be here. 2016 tayo huling nag-usap. Oo nga, harapan. no? Ganun katagal. Iba pa yata yung inaakala natin mananalo ng presidente noon. Parang. Pero meron pa ako ng USB. Talaga? Na nasa lata, ginagamit ko pa siya. Oh. Alright, so, Mamalu, dati tinanong kayo of if you were to rank the Malacanang spokesperson, 10 being the highest, 1 being the lowest, you'll give her a 5. Pero that was several days ago. Ngayon ba may bago kayong ranking sa kanya? At may iba matataas yung mga grades binibigay sa kanya kasi supposedly, hindi lang info itinetrash out niya, may emosyon pa. Well, ako, from 5 siguro 3. Uy. Pababa ako dahil imbis na hindi mo pinapainit yung sitwasyon, lalo nagiinit yung dalawang kampo at yung mga nanonood napipilitang maging divisive na at talagang pumupunta na sa bawat kampo. Mahirap yun dahil hindi mo makuha yung sentimento ng tao, ng karamihan ng tao sa isang bagay o isang issue. Yung iba, o sabi yung iba may problema daw sa yung kanyang persona as vlogger, pag nagsasalita siya. Although may disclaimer naman siya sa simula, no? Na ang opinion niya at kanya lamang, pero iba rin yung USEC na nagsasalita pagkaharap yung Malacanang press corps. May nakikita ka bang problema ron? No, tama ka, Lords, no? Kasi nakilala siya una as vlogger at yung meron siyang character na pine-perform dun sa vlogging niya. Nung naging USEC, akala ko titigil siyang mag-vlog. Pero parang ina-amplify pa niya yung sinabi niya officially sa personal capacity niya as a vlogger. At the same time, naiiba yung spin. So, kung medyo naaanghangan ka na dun sa official, lalo niyang aanghangan at babanggain yung mga usually niyang suspect na banggain. Kaya sabi nila kasi parang ina-approximate lang din nila yung
klase ng spies mula sa kabilang kampo. Oo. Tama naman yun. Kasi sa online, talagang kung medyo hindi heated ang interaction. Mhm. Kasi you're really after getting the reach. Hindi na yung followers eh. Yung followers, pwede kang organic, pero yung reach mo malaki. Mhm. So siguro yung algorithm ng kahit anong platform, yun yung kinukonsidera mo para ka makakuha ng atensyon. Yung sa inyong pahayag, meron din po kayo dong pag-examine ng Duterte brand. Yung sa first quarter, kikita mo, pero ito ho ba ay parang neutral na pagsukat? Ito ba yung simpleng mention lamang or does it take into consideration po yung the context wherein it was mentioned? Yung siguro kung kukunin mo siya on one pahayag, yung quarter, pagsukat yun. Pero pag kinuha mo siya ng kabuuan, for example, for 1 year or year-to-year comparison, medyo malalim na yung pag-aaral dun sa brand. Okay. Ang Duterte brand ba ay homogeneous? Isang ano lang ba siya? Or meron bang gradations per Duterte? Kasi albawa, merong masasabi tayo tungkol dito sa latest ni Mayor Baste, yung pagpapadump ng basura sa DNR. DNR. Pero pwede ring i-argue yun na hindi malayo doon sa posibleng gawin din ng tatay kung may ayaw sumunod. Maganda yung tanong mo, no, Lord. Saka, ang basic dyan, yung brand was defined by the father. So kahit na medyo mahina yung salita, medyo malumanay ang pagkasabi, pag kinumpare mo dun sa tatay na ma-magnify na, kaboses niya, same expression, same body language. So pag pinag-aralan mo yung brand Duterte, may impact in the sense na yung brand, naghahatakan sila, pero ang pinakabasihan nun ay yung sa tatay. Naghahatakan in the sense, depende sa issue. Hindi mahatakan pababa. Hindi hatakan pababa. Naghahatakan sila per issue. Okay. Tapos, kung titingnan natin yung brand na Duterte sa ICC at yung brand ni Vice Presidente sa impeachment, dahil sa kagustuhang sumagot, sa kagustuhan ano ba talaga ang totoo, minsan naghahatakan. Pero pag tiningnan mo yung nangyari sa HOR, yung nangyari sa ICC, tumataas yun. Lalo na nung nagsalita si Kaufman at nung yung mga tao na mismo ang nagtingin dun kay Madriaga, sa SALN, sa AMLAC, makikita mo humahatak. So parang may direct correlation yung tatay, yung Vice Presidente at ngayon si Baste. Kasi si Baste ang parang nag-e-echo na sounding like the father. Oo, yung matigas, nagmumura. May tattoo dito, nagchuchewing gum habang nag-speech. Oo, di ba? Yung mannerisms niya, yun ang ibang nababasa kong komento, isara mo ang mata mo, parang naririnig mo daw si Tatay Digong. Kaya sabi ko, okay. So clear yung brand ng Tatay Digong. Yung brand ng mga anak, to a certain degree, tinitingnan, may factors ba na katulad sa tatay? Kung si BP, nakita natin yung sinasabi, nag-nuclear meltdown, and then biglang tahimik, and then biglang malumanay. No? Makikita natin yung adjustments na nangyayari kasi babae siya, una. Pangalawa, meron tayong mga elements ng brand Duterte na mahirap makita sa babae. Pero yung ipaglaban mo yung constituent mo, yung panununtok, brand Duterte yun eh. So, yun yung mga bagay na tinitingnan mo. Beyond that, yung Dutertismo din as a strategy. Yes, yes. Sa communications. Oo. Na maaari mong sabihin na ginagamit na nga ng iba ngayon. Yes, Ibang senador yes. na... yan. Pero, Lord, hindi sila binabagayan eh. Kasi hindi naman siya nahalal na ganon. Nakita lang naman nila na pwede akong pumagitna o kumuha ako ng certain percentage dito sa Dutertismo para lumaki yung base ko ng electoral base. Pero hindi binabagayan kung minsan nagiging negative pa. Kasi hindi taal, hindi genuine. Hindi organic. Hindi organic. Okay. Ang
mga responses ng Vice President dito sa mga nangyari kontrobersya, hindi siya regular na lumalabas. Hindi mo nga ma-predict kung kailan siya mag-issue ng statement. Yung prolonged silence ba, how effective is it as a strategy? Well, at least yung prolonged silence kasi is a strategy that you will adopt if you do not have control of mainstream. Kasi pwede kang i-edit, pwedeng iba ang interpretasyon. So might as well, wag na ako magpa-interview sa any given. Kaya kung makikita mo siya, na-i-interview siya na may video, usually social media. Kasi hindi mo pwedeng splice dahil marami kayong nagko-cover. But she can do that anytime naman, di ba? Yeah, She can issue a but video. she is often, the interpretation is different from what she says. No, I mean, she can create and issue her own video. Yes, ginagawa niya but dati? she is also not into that. Kasi ayaw niya nga yung too much packaging. She wants the real Sarah to come out. Or are we dealing with a parang less talk, less mistake kind of strategy? Hindi naman, kasi nakita natin yung karamihang errors niya sa communication were essentially because she kept talking or she wanted to prove something, you know, or she wanted people to stop what others are doing to her stuff. Okay. Shift ako ng konti, ano? Mamalu. Both the President and the Vice President's numbers slipped itong sa first quarter ng Pahayag Survey. Ito ba sa pangalawa na ano ko ba piso? Parang sinabi ni Lenny na parang there are weeks when decades happen. Parang ganun na nangyari itong mga nakarang ilang linggo. Ano nito kalaki o may epekto ba sa paghila, pababa pa lalo, or pag-angat ng mga numero? Yung dalawang to. Yung dalawa, actually, pag tiningnan mo sila, may trend sila na ang behavior nila almost the same. Pero in actual terms, mas malaki lang yung isa sa numero. Pero yung trend, yung curve, halos the same. Kasi nakikita si VP Sara dahil part siya ng unit team na a person to blame for what is happening. May ganun pa rin perception? Oo, may ganun pa rin na kahit nagsorry na siya, ang nasa isip pa rin ng tao ikaw ang nagkagusto niyan, ikaw ang nag-endorse, ikaw ang sumama dyan. So, ako, I was expecting noong nag-decide siya to announce na tatakbo siya, klarado na sa tao. Pero nalagyan na naman ng cloud, yun tungkol sa impeachment na kailangan niyan sagutin. So, makikita mo, may direct effect rin yung demolition na ginagawa sa kanya. Hindi siya siguro bumababa na ganong kababa across time, pero nagkakwan siya, bumababa siya yung law of averages na tinatawag, na sabi nga nung dating speaker, o pagdating ng eleksyon, pag tapos na tayong kakademolish niyan, baka 10% lang yan. Mas okay pa ako. May ganong reasoning. Pero hindi ko nakikita siya as a trend. Pag sinabi mong trend, 3 polling periods na consistent ang behavior, you will call it as a trend. Then maa-alarm ka. Pero ito, kung one snapshot lang, which is the first quarter, hindi pa naman nalalabas yung second and third, doon natin makikita. Yung pag-ungus ba, trend already na alarming, or momentum lang dahil may nangyari, nag-a-adjust. At makikita natin yung sa usapin ng impeachment, gusto ng taong bayan matuloy dahil gusto nilang mag-explain siya. You work with the Binay camp, no? Noong 2016. Marami kasing ang concern, posible na, of course, nasa 50s pa rin ang VP pagdating sa mga numero. Pero alarming daw yung hindi paggalaw at parang static na nandun na lang siya. No? Posible ba na maglabinay si VP Sara pagdating sa ano? Kasi consistent pagdating sa finish malapit na. Boom. Saka nag-nosedive, no? Yung kay VP Sara, pag tiningnan mo,
naka-recover actually siya ng third quarter of 2025. Pero hindi ganun 64. Naka-recover siya by, I think, more than the margin of error. Tapos, biglang bumaba na naman. So, yung pagbaba niya for so long as hindi bumaba sa 35% or yung worst case scenario sa 30%. Ang posibleng mag-preside sa impeachment ay si Chis Escudero. Oo, nagulat rin ako doon kasi may nagsabi sa akin, una nagulat ako doon sa resolution na napasa ng Gatchalian-led na in-author ni Senator Subiri, kung saan sinabi nila the majority will decide on who will be the presiding officer, which is contrary to our Constitution. The Constitution says the presiding officer for the President and all other positions is Chief Justice. Chief Justice. Vice President is Senate President. Interview ho nitong si Prof. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.